nitong huling hearing, nabigyan ng pagkakataon sina Senators Joel and Jinggoy na kumprontahin si Bryce Hernandez. Base po dun sa mga napag-usapan sa hearing, sa tingin niyo po ba off the hook na yung dalawa? Kung ba cleared na sila? O safe na talaga? I would rely on what my chairman said, no, si Senator Lacson kanina, meron siyang interview. Sinabi niya na hindi naman talaga exactly cleared sila. Prudence dictates na huwag tayong magsalita ng ganon. Sapagkat baka mamaya, di ba, baka pinangungunahan natin, merong mga hindi matutuwa sa sinasabi natin. Kaya tama na rin siguro yung sinabi ni Senator Lacson that it will be more prudent to let's finalize muna, formalize everything. Pag natapos natin to, nakita na natin na wala naman pala, o de, saka natin sabihin na they're off the hook. Pero I think they're going to be invited also by the ICI very soon. Yung dalawa? Yung dalawa. Saka hindi lang, I don't think it will be confined to the two. Meron siyempre iimbitahan yan, mga congressman, mga senador, mga na-involved sa BICAM. Palagay ko, maiimbitahan din sila. Opo. Pero speaking of prudence, prudent din po ba? Kasi may mga nagtatanong dito, no? Tama bang binigyan ng ganong pagkakataon at napakahabang pagkakataon yung dalawang senador para kumprontahin yung isang Bryce Hernandez? Natural, kontrolado ng dalawang senador yung sitwasyon. At pwede lang paluwa dun sa bibig ng mga tinatanong nila para maklear yung sarili nila, hindi po ba? So ano ba yung ano ba yung rhyme or reason behind that? Kasi ang sa akin doon hindi naman nila makokontrol na sasabihin ng mga yun eh. So yes, they have the time. Kasi it's the Senate eh. They're senators. This is a Senate hearing. Hindi namin sila pwedeng ipwera. At nung mag-uumpisa pa lang, si Jinggoy, Senator Jinggoy, humingi na siya ng pabor kay Senator Lacson na kung pwede raw, dahil siya daw, na ginaya din si Senator Villanueva, siya daw binubugbog. Sabi niya, binubugbog sa media, sa social media. Pabigyan daw siya ng mas mahabang panahon kaysa sa karamihang mga senador na 5 minutes na, baka raw pwedeng 15 minutes. Sabi ni Ping din naman, huwag naman ganon. Sabi ko, doble na lang, 10 minutes. 10 minutes na lang. May pagkakataon kayo para ma-elicit ninyo yung mga sagot na ine-expect ninyo. Yun eh. Kasi, senador sila eh. Senado to eh. Kung hindi sila senador, binigyan namin ng ganon, tama yung sinasabi nila na bakit namin binibigyan ng ganon pagkakataon. Senador sila. It's they're members of the Blue Ribbon also. So, umbaga sa yung second round lang nila, sinama na nila kagad doon sa first round nila. Pinagbigyan sapagkat sila yung binabaril. Opo. Pero yun nga po, hindi po ba situation of the chairman. Opo. Pero hindi rin po ba nakaka-intimidate yun? Kunwari, mayroong ibang potential witnesses na pwedeng ituro, kunwari, isa pang senador, baka magdalawang isip na magsalita dyan sa Blue Ribbon dahil alam nila, gigisahin sila nung ituturo nilang senador. Hindi rin naman. Kung nagsasabi ng totoo, bakit siya matatakot kung gigisahin siya? Kung nagsasabi siya ng totoo, hindi ako dapat kabahan kung ako yung witness or resource person at itinuturo ko yung isang senador. At tinanong ako, then sasabihin ko yung totoo. Pag tinamaan siya, pasensya siya, sinabi ko talaga yun eh. And then, there is also a new venue, the Independent Commission. Di ba? Malalahad-lahat yun yung mga, kung let's say, scripted yung tanong ng senador. Ang tanong niya nakafocus lang sa isang part. Like for example, let's say, ako ba, mayroon akong flood control project dyan sa lugar mo? Wala. Sasagot yun, wala. Pero, tanong, hindi naman niya tinanong eh, meron ba akong infrastructure project dyan sa lugar mo? Yun yan, di ba? Very selective eh. Iba yan eh. Hindi nga, yun ang tanong eh. Hindi ba? Alam ka namang mag-volunteer yung sagot na
Wala po kayong flood control dito, pero meron po kayong ibang project. Alam mo Parang, naman dito. parang ganito yan, Tito Sen, eh, no? Di ba si Senator Joel, humawak pa siya ng kopya ng GAA. Na ito yung 2023 yata yung hawak niya. Ituro mo sa akin kung nasaan dito yung binabanggit mga proyekto ko. So, hindi maituro, wala raw. Pero si Senator Ping yung nagsabi, check namin nasaan program. Na-validate, di ba? Oo, pag nasaan program, oo nga, no, wala sa listahan ngayon. Wala rin sa GAA, pero nasaan program? Detalye. Let me check kung paano yun. Yes. Kung ang program, hindi pinasok sa period of amendment yun. Oo nga. Basically, lump sum yun, di ba? Hindi po ba? Oo. Talagang hindi makikita nga doon. Nga yun. Kumbaga, si Joel Villanueva, very confident siya na walang makikita sa GAA. Pero buti, binanggit ni Senator Ping na, teka, chinek ng staff ko eh. Nandun yung sinasabi ni Bryce, pero nasaan program? So, gano'n ka-crucial yun, yung gano'n, yung allocation pala nasaan program at wala doon sa mismong GAA? Well, an explanation is necessary. Kaya siguro sinabi ni Ping na they're not exactly safe. Unlike yung sinasabi ni biro ni Senator Marcoleta kay Jinggoy na safe ka na. safe ka na talaga. Huwag nagalit si Jinggoy, ha? Bigla sabihin ni Dante, na napipikon. Napipikon siya. Hindi. Pero yun nga, after sabihin ni Marcoleta na safe ka na talaga, di ba binanggit din ni Senator Ping, teka, chinek namin yung GAA. Nandun. Yung mga binabanggit na proyekto ni Bryce at nagtali dun sa binabanggit na amount. Hindi po ba? Oo, tama. Nabanggit 355 million. 355. Ang tanong naman dito, totoo ba na tumanggap sila ng kickback na 30%? Ito po yung tanong ko naman. Hindi ko kayang sagutin. Yun ang mahirap sagutin. At yun ang kailangan patunayan. Pero ito po, I don't know whether you agree with this. Nung pinapanood ko po yung buong hearing na yan, ginigrill si Bryce Hernandez para maglabas ng prueba na natanggap nitong mga senador yung kickback. Ang inisip ko naman po, baka naman beyond his pay grade yun. Kasi siya, assistant district engineer yung mga panahon na yun, hindi po ba? Hindi ba dapat itinanong yun doon sa mas mataas sa kanya? Kunwari kay Henry Alcantara o kaya doon sa tinuturo nilang Yusek Bernardo. Yung talaga, kaya hinahanap ko yung Yusek Bernardo eh. Kaya if you recall, there were two questions that I posed. Simple na mga questions ko lang. Una, si Mrs. Diskaya. Kaya nagkagulo eh. Dahil doon sa tanong ko na yun na sumabit tuloy yung sagot nila. Tapos, yung si Bernardo, hinahanap ko. Yung Yusek Bernardo. Nasa abroad daw. So, siya makakapagbigay ng linaw dyan. Lalo na kung, sabi mo nga, kung higher pay grade ang usapan. Yun yung pinaka-highest pay grade next to Secretary Manoan. Yun nga po. Ano bang plano kay Undersecretary Robert Bernardo? Sinabi na po ba yan? I'm not sure. Pero dapat isabi na siguro. Imbitasyon muna. Usually naman sa Senado, imbitasyon muna Pag hindi mo in-honor yung imbitasyon, sabi na kasunod. Okay. Yung isa pa pong tinitingnan ko, diba, finalash uli yung photo nung yung limpak-limpak na salapi. Yung nakasalansan. Na di umano, may pagbibigyan na kung sino-sino mga proponent. Ang medyo, sabi ko, parang medyo na-frustrate ako bilang observer. Sabi ko, bakit pinipilit tanongin kay Bryce Hernandez kung para kanino yung mga pera? Baka mas nakakaalam si Henry Alcantara. Kasi siya yung boss o baka someone higher. Hindi po ba? Kinakaila niya Hindi ba? Yun ang problema. Talagang, alam mo, nai-stymie ka pagka ganun ng testigo mo So, you will just have to have a probative, corroborative and probative question towards him from others. Kaya si Bryce yung tinatanong nila kasi si Bryce tinuturo siya. Di ba? Pero hindi ba pero inamin niya, siya yung nakatayo ron naka-blue. Tapos nung sa full shot, siya yung nakatayo. Talagang nandun siya. So,
na sinesegregate. Hindi kaya ikaila yun. Kahit anong sabihin nila, hindi ko alam. Wala. Obvious eh. The picture speaks for itself. Yun nga po. Tsaka parang hindi ba nakaka-insulto sa mga senador yon dahil tinatanong siya, yung kalahati ng katawan, ikaw ba yan? Di ba kayo Tito Sen, pag meron kayong larawan na kalahati ng katawan nyo, alam nyo naman siguro kung kayo yun, di ba? Si Henry Alcantara, ang sagot niya, probably, pwede ako, pwede hindi. Hindi ba nakakagago yung mga ganun sagot eh? Kaya ako, hindi ako masyadong hot na maaga nagko-contempt eh. Kasi pag maaga mo na contempt, ayun, ganun ang mga sagot sa'yo. Pwede nang sumagot ng I refuse to answer because it will incriminate me or hindi ko pa alam, ewan ko. Titirahin ka na ng ganun kasi nakakontempt na siya eh. Wala na mawawala. Ako, wala na. Nakakontempt na eh. Noong mga panahon na tinatanong yan, nakakontempt na eh. Kaya ako, talagang hindi ako mahilig mag-contempt muna na maaga eh. Bigayin mo na muna ng pinagayin. Sa bandang dulo mo na tirahin pagka talagang gusto mong ipitin. Katulad yan, palagay ko naman, medyo, I'm not talking off my hat. I can sense na dahil sa pagkakakontent nila, ang tingin ko by Monday or Tuesday, may mga lalabas na mga magagandang impormasyon sa kanila na magiging fruitful. When you say sila, sino po? Si Alcantara, si Hernandez, si Mendoza. Kasi andun sila, 4 sila dun eh. Yun nga naging problema ng Sergeant at Arms ko eh. Sabi sa akin, tumawag sa akin nung gabi. Pagkatapos sabi niya, boss, paano gagawin ko rito? Bakit? 3 lang ang kulungan natin eh. Sabi, 4 itong pinakulong niyo eh. Sabi sa akin. Sabi ko, pagsamahin mo yung magbarkada, sabi ko, si Bryce at saka yung si JP. Silang dalawa sa isang kwarto. Tapos si solo mo si Alcantara at saka si Diskaya, solo mo. Sabi ko. So, feeling ko abangan mo Christian Monday or Tuesday, tingnan mo. May mga lilitaw dyan. Iba yung naipit ka na eh. Nag-iisip na yung mga yan eh. Pasagot-sagot muna ng pailang-ilang, medyo ganun-ganun. Pero pag nakita nilang ipit na, magsasabi na totoo yan. Yung bang 4 na yun, di ba separate rooms po, no? Dalawa-dalawa. Meron ba pagkakataon na Isa, tsaka dalawa. Apo. May pagkakataon ba mag-usap pa rin sila? Wala. Bawal na bawal yun. Bawal na bawal. May listahan na pina-approve sa akin meron lang akong listahan na pina-approve na pwede silang kausapin. Abogado lang nila at very close relatives. May mga lumabas na larawan si Senator Jinggoy with Henry Alcantara. Hindi isa eh, medyo marami, iba't ibang okasyon. Iniisip ko lang din, of course, in doing this investigation, importante po rito yung trust and credibility. Hindi po ba? Pero kasi nung time na kino-confront ni Jinggoy, yung si Bryce Hernandez, hindi naman niya kinonfront si Henry Alcantara. Tapos si Joel naman, if I'm not mistaken, ang tanong niya kay Henry Alcantara, at any point ba na humingi ba ako ng proyekto sa inyo or something? Naman sabihin ng oo, hindi po ba? Parang nawawala ng credibility yung ganong sequence in the face of other pieces of evidence coming out on social media na hindi naman dapat din dinidisregard. And then here you have 2 senators basically sidestepping the issue, it appears, when it comes to Henry Alcantara. Ano pong tingin niyo doon? Well, baka yun ang reason kung bakit sinasabi ni Senator Lacson, ng chairman ng Blue Ribbon, na it is not all cleared. Wala pa talagang cleared dito sa usapin na yan. Baka gano'n. Tapos, siyempre, I'm not trying to side with anyone here, but hindi mo maiiwasan na itong mga binabaril ng mga senador, or they will try to elicit the answer that they want. Siyempre, di ba? Kaya ganun ang line of questioning nila. Hindi mo sila masisisi pagdating sa part na yan. At yun ang, siyempre, kung iniisip nila ay they will always want to be to be clear.
of the allegations. Kasi mabigat yung inaabot nila sa hindi lang sa mainstream media, sa mga kolumnista, kundi pati sa social media. Talagang gulpi, hirap na hirap eh. Hmm. Kaya inisip ko naman, bakit of all senators, bakit yung dalawa? Bakit hindi si Tito Soto? Bakit hindi si Ping Lacson? Bakit hindi si Bato? Wala kami nun eh. Wala kami mga project eh. I mean, Siguro, hindi ko na sinasabing guilty yung dalawa, pero maganda bakit? yung sinabi ni Jinggoy. Maganda yung sinabi ni Jinggoy. Ako, medyo ako na ano ko doon, naantig ako sa sinabi niya. Sabi niya, kung si ano daw pagbintangan, si ganito pagbintangan. Si Risa Ontiveros daw po. Si Risa Ontiveros pagbintangan. Malamang hindi kayo maniwala eh, sabi niya. Pero pag ako pinagbintangan, dahil may record ako, naniniwala agad kayo. Sabi niya eh. Di ba? Nating din ako sa sinabi niya, oo nga, ano, sabi niya. Self-incriminating yun ah. Dahil may ano, no? Dahil may background. Hindi nga, dati nga siya may ano eh, may nagka-problema siya dyan eh. Oo.